Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Junmar Fajardo ay regarded as one of the best if not the best player to ever play in the PBA. Siya nga ay 9-time PBA champion, 4-time PBA Finals MVP at 6-time PBA regular season MVP at ginawa niya nga ito sa magkakasunod na taon. Ganun nga katindi ang resume nitong si Abay. Ganun pa man ang batikos nga sa kanya ay pang PBA lang siya. Siya nga ang pinakamalaki sa PBA kaya naman mismatch ang kanyang mga kalaban. Panay 6'5 lang nga daw ang pinupostehan nito kaya naman nagmumukhang madali lang ang kanyang mga puntos. Ganun pa man pinatahimik nga ni Junmar Fajardo ang kanyang mga haters matapos siyang uminit kontra sa Dominican Republic na may mga kilalang magagaling na big man. Siya ay nagtala ng 16 points at 7 rebounds on a perfect 5 of 5 shooting sa field. Sa mga tune-up games din ay nabanggit nga ni Coach Tinko na walang magawa dito ang mga 7-footer na Europeans. Hindi nga natin pwedeng sabihin na matangkad lang siya dahil talaga namang swabe ang kanyang footwork. Ang kanyang basketball IQ at skill set ay isang bagay na ilan lang sa buong Asia ang meron. Natuto nga siya sa mga veterano noon na tulad nila Danny Ildefonso at Mark Pingris. Ngunit mas pinaganda niya pa nga ang mga galaw nito at mas matangkad nga siya. Bukod sa kanyang skill set, hindi nga natin pwedeng sabihin na matangkad lang siya dahil madami na din ang dumaan na matangkad sa PBA na tulad nila Greg Slaughter at sa Miguel Eman, ngunit wala nga sa kanila ang nakagawa ng mga ginawa ng pride ng mga Cebuano. Sa ngayon ay muling pinapakita ni Abay na siya ay hindi lang pang PBA bagkus pang world class din ang kanyang galing. At higit sa lahat ay si Junmar Fajardo nga ay isang perfect role model sa mga kabataan. Walang bahid ng yabang si Abay kahit na 6-time PBA MVP ito. Ano ba ang masasabi nyo sa performance si Junmar Fajardo sa international stage? Habang pag-usapan naman natin ang naging performance ng ibang mga Asian teams sa first 2 days ng World Cup 2023. Kung ang Gilas nga ay natalo sa dikit na score na 87-81 na mga kaibigan ng ibang Asian teams nga ay pinulbos ng kanilang mga kalaban. Halimbawa na lamang ang bansang Iran na tinambakan ng Brazil sa score na 100-59. Ganun din ang China na tinalo ng Serbia sa score na 103-61. Talo din ng Japan laban sa Germany sa score na 81-63. Ang Jordan ay tinalo ng Greece sa score na 92-71 at ang Lebanon naman ay tambakol din laban sa Latvia sa score na 109-70. So kumpara nga sa mga Asian teams ay tayo na may pinakamagandang performance. Although a loss is a loss, posibleng maging malaking bagay ito sa dulo dahil kapag naging tabla ang mga record natin ay magkakaroon ng point system. At dito ay pagbabasehan kung sino ang highest ranked Asian team at ang highest ranked Asian team nga ay mabibigyan ng pwesto para sa darating na 2024 Paris Olympics. So manalo o matalo ay may bilang pa din nga ang mga laro na ito. Importante nga na makuha natin ang panalo mamaya kontra sa Angola at kung matalo naman tayo sa Italy ay maliit lang dapat ang lamang. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?